Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne today. Tara, pag-usapan natin itong naging statement ni Sandro Marcos. Ingaro niya, actually dito sa sinabi niya, medyo nag-agree ako. Bakit nga ba na ikinagugulat pa natin na nauna siyang pumirma? There you go. So, actually, kanina pinapanood ko si Teacher Mark, no? Shout out. Doon po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Teacher Mark, please feel free na mag-subscribe po kay Teacher Mark. Yan, sa mga kasama natin na Duterte supporter. Teacher Mark. Dali lang. Kunin ko lang yung eto. Guys, pa-subscribe po kay Teacher Mark, no? Sa mga kasama natin to. Pasabugin natin ang kanyang YouTube channel. Yan, pakita natin na mas maganda. There you go. Ayan. So, balik na tayo kay Sandro Marcos. Sabi dito, no, nakita natin to sa post ni Kuya EB, doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, nakaka-follow kay Kuya EB. Hugalbot. Ayan. Feel free po to go and subscribe sa kanyang channel. Yeah, he has a YouTube channel and a Facebook page. Anyway, sabi nga dito ni Sandro Marcos, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang hukayin ang lolo mo at itapon ang katawan sa WPS. Sasabihin niya, gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na aking mga magulang at gusto niyang patayin ng Speaker. Dito pa lang, okay? Dito pa lang sa part na to, na ipapakukay niya ang lolo niya at itatapon daw sa WPS. So obviously, nag-hyperbole lang si VP Sara doon. No? Ini-exaggerate niya lang yung mga bagay-bagay. And do you really think VP Sara is capable of doing that? Even if she is, I really don't think that VP Sara will be doing that. Kung tutuusin, yung tatay nga niya ang nagpalibing sa lolo mo. Marami na nagsasabi nun eh. Ngayon, kung ganyan ang salitaan, di magkasumbatan na lang. Wala kayong power na ipalibing yung lolo mo. Hindi ka pa nga anak nung namatay yun eh. And it was only a Duterte who had the balls na ipalibing ang tatay mo dahil para sa kanya, no, the way he sees it during that time, yun yung magkuklose ng pagka-divided ng mga Pilipino. Ano ba nagawa niyong mga Marcos nung tinitira-tira si PRRD nung panahon na pinapalibing niya ang lolo mo? Diba? Anong ginawa niya? May nagawa ba kayo? Hindi nga kayo makatanaw ng utang na loob. Tapos ano pa ginawa niyo kay VP Sara? Wala naman ang tatay mo sa pwesto kundi dahil kay PRRD at saka kay VP Sara eh. All throughout the term of PRRD, binubuhay niya ang pangalan ng Marcos and he can only say good things about you people. At hindi naman nagdalawang isip si VP Sara na makatandem ang tatay mong manloloko. Dahil sa pamilya mo, andito tayo sa kandaleche-lecheng sitwasyon. Diba? Sasabihin niya gusto niyang papatayin ng Pangulo ng First Lady ng aking mga magulang. For the longest time, napakatahimik po ni VP Sara, hindi pa. So, dahil dyan sa sinabi mo, i-invalidate natin yung naging akto na mismo. Yung nangyari kay VP Sara. Na hindi lang siya, pati buong pamilya na nadadamay. I-invalidate natin yon.
Yun ba yung gusto mo mangyari? Ano ba sinabi ni VP Sara? VP Sara was just reacting. She is the effect at kayo yung cause. Diba? Hindi naman pwedeng mag-react ang isang tao kung walang cause. Kayo ang naging cause eh. Kung bakit siya nagre-react ng ganun eh. Diba, sabi niya, yung sugat niya rito, ini-invalidate natin yung pagtatangka sa buhay niya. Na 3 tao lang ang pwede niyang isipin na pwedeng magpagawa nun o merong lakas ng loob o merong interes sa buhay niya. And your mother is very vocal kung gaano niya kaayaw si VP Sara. Dito sa part na sinabi mo, bakit naman magugulat ang tao na napipirma ako dyan? You know, these are statements that cannot be taken lightly, especially from someone with high position. Eh, ikaw pala nagdesisyon yan eh. Pero sabi ng tatay mo, lumapit ka raw sa kanya and you seek his advice. Pero dito sa statement mo, it is so contrary. Oh, pakita natin yung sinabi ng tatay mo. Hanapin muna natin guys ha. Kaya naman sa mga tangang ano eh. Tanyanista eh. Hanapin natin. Yung sinabi. Sinabi ng tatay mo na lumapit ka daw sa kanya at hiningi mo yung advice niya. So, sino sa inyong dalawang nagsisinungaling ngayon? Diba? Kahapon, pinakita natin yun sa live natin eh. Sandali. Sabi mo, sabi ng tatay mo, compare notes tayo. Sabi dito, Marcos admit that his son, Ilocos Norte Sandro Marcos, consulted him on matters that he advised his son to do his constitutional duty to support the process. So dito, parang sinasabi ni Bangag Jr. na yung kanyang firstborn ay lumapit sa kanya. Pero dito, pinapalabas ni Sandro na siya ang nagdesisyon on his own. Diba? Sige nga. Kung iintindihin natin, no, kung iintindihin natin mabuti itong statement niya, walang paghingi ng kahit anong advice galing sa tatay niya. Pero dito, pinapalabas niya na yung anak niya ay obedient na anak. Diba? Okay lang din naman kung magdesisyon si Sandro on his own. May sarili naman pag-iisip tong taong to. And definitely, wala siyang pwedeng sisihin. Kung sakali man. Nagtataka nga ako bakit nagugulat ang mga tao. Alangan naman kung sasabihin mo, hukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no, yeah. Ako rin eh. Dito, itong dalawang part na to, lalo na dito, hindi na ako magtataka eh. Kung bakit ito ang sasabihin mo eh. Nagtataka pa nga ako, bakit nagtataka yung mga taong ikaw yung nauna.
At sana, ikaw rin yung unang hindi makapalig sa pwesto mo. Sabi rito na yun sa nag-comment si Justin Gonzales, bakit pa nasabi ni VP Sara? Charis. Di ba kayo nagbigay sa kanya ng problema? Magmula sa CF na plinanon nyo ng tatay mo, pati nanay at iyo mo, kapal mo. Sino ba ang nauna ng gulo dahil sa ambisyon nyong manatili sa pwesto, pati yung mga taong tumutulong sa inyo, ay inisa-isa nyong tirahin patalikod? Dito sa comment ni Justin Gonzales, may mali ba siya? O natumbok niya? Sabi ni Samantha, in the first place, walang huhukayin if hindi pinalibing ng tatay ng pina-impeach nyo, kapal. May point na naman. Sabi ni September 19, Sandro Marcos, hanggang congressman ka lang. Dapat nga kahit congressman, hindi siya manalo na eh. Diba? Oh, sabi ni Aris June, same brand of WPS with Kuting. May mga tama ng pag-iisip. Sabi nga ni VP, God Save the Philippines. Sabi ni Aris Mozo, ang gaba dili magsaba, huwag na lang ninyo, huwag sa lang ninyo ang karma. Doon sa mga kaibigan nating nakakaintindi, no? Kindly translate this. Ayon naman kay Profon, what a petty reason. Shame on you, like grandfather, like father, like son. Huwag ka nang mag-ambisyon ng higher government position. You will never understand the sentiments of the Filipino majority. 1 hour pa lang na pinost ni Kuya Ibi to, 460 comments na. People are really pissed. People are really mad. Diba? Only because you are right now still nasa posisyon. Kung ano-ano mga sinasabi nyo. Tao nag-install sa inyo yan. Pag kayo siningil, iyak tawa na lang tayo pare-pareho dito. Popcorn money na lang abutin ninyo. Baka hindi ka na makakakuha ng second term. Alam nyo, nananahimik ang mga Duterte sa Davao. Kinaladkad nyo mga Duterte sa national election, nanalo. Ngayon, nakita ng taong bayan kung bakit mahal na mahal ng mga taga-Davao ang mga Duterte. Diba? Kanina nga lang, no, first time ko nakakuha ng more than 3,000 views. Almost half of it are Davaoeños. Kaya maraming salamat po sa mga taga-Davao. Kayo po ang epitome ng tunay na pagmamahal sa mga Duterte. Kaya tuloy yung mga tao, inggit na inggit sa mga Davaoeño. Inggit na inggit. Dahil meron silang Sara at saka PRRD, Pulong at saka Baste. Siguro nga yung mga taga-Ilocos, inggit na inggit sa mga Duterte. Imagine niyo, Davao lang ang isa sa mga provinces na under the leadership of VP Sara at that time, gusto niya maging smart city ang Davao. Ano sabi niya, no? The Architect Palafox. Davao lang ang nahawakan niyang project na walang kahit anong anomalya o kahit anong masasabi niyong nakawan. Kaya ganun na lang yung urban planning eh. And mind you, Architect Palafox is one of the best architect, no, urban architects, urban planner rather. He worked with international clients such as Dubai. Isa sa iilang magagaling na arkitekto ang kinuha ng UAE government, ng Dubai government, para pagandahin ng Dubai. Pumunta kayo ng Dubai. Very instrumental si Architect Palafox. The same person who's working with the local government of Dubai, of Davao City. Pag nasa Davao ka, ibang-ibang Davao. Trust me, ibang-ibang Davao dito sa Metro Manila. You wouldn't even want to go back here kung kayo ay mapasyal doon. Palago ng palago ay kanamihan ng Davao. Eh ikaw bilang congressman, Sandro,
Kamusta naman ang distrito mo? Ano naman ang nagawa mo sa mga tao? Diba? Namahagi ka lang ng kung ano-ano. In fairness to you, no? Wala naman tayo nakitang sumasama ka sa mga AIX, AKAP, TUPAD, ganyan. Kahit papano at par ka pa rin dun sa mga taong gaya ng uncle mo na nakakalat ang pagmumuka. Pati yung tiyahin mong si Yeda. Diba? Anyway, balik tayo dun sa topic na bakit nga ba tayo magugulat na mauuna si Sandro Marcos sa pagpirma? I'm very sure, baka siya pa nga, no, isa sa mga nagplano ng fourth impeachment complaint. Pero dahil ikaw ang nanguna, is it safe to say na maisip din namin na pwedeng may mga kinalaman ka sa mga bagay-bagay kung paano nahikayat yung 240 na kongresista? I'm not disappointed, I'm not even surprised. I'm expected na isa ka sa mga. After all, you're a Marcos. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na ang inyong saloobin tungkol dito. Bye!